Merong tinatawag sa Biblia na mga anghel na nagkasala sa Diyos. Yung mga anghel na yon, may kapangyarihan yon. Alam mo ba ang kapangyarihan ng anghel? Basahin natin sa 2 Pedro. Ay ganito ang ating mababasa sa 2:11. Samantalang ang mga anghel, bagamat lalong dakila ang lakas at kapangyarihan, ay hindi nagtataglay ng paghatol na may alipusta laban sa kanila sa harapan ng Panginoon. Yun ang mga anghel, sabi ni San Pedro, lalong dakila ang lakas at kapangyarihan. Ang anghel, kapatid, ay mayroong malakas na kapangyarihan. Kaya lang mayroong mga anghel, sa kanilang kapangyarihan, lumaban sila sa Diyos. 1:6 ng Judas. At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Merong mga anghel na nagrebelde sa Diyos. Iniwan yung kanilang sariling pamunuan, sabi sa Biblia. Kaya humiwalay sila sa Diyos. Pero may kapangyarihan pa rin sila. Para lang... Ang tanong ko po ay ganito. Paano mo pong nararamdaman kung ikaw ay tinatawag na ng Panginoong Diyos? Mararamdaman mo po pag nakakaroon ka ng interes sa Kanyang salita. Kasi Ang salita ng Diyos, ang tanging paraan para ang tao matawag ng Diyos ngayon. You will know that you are being called by God by His words. Let us read that. 2 Thessalonians chapter 2, verse 14. Whereunto He called you by our gospel. How are we called? By the gospel. We have the gospel. And that calling can be felt by having interest in the gospel. Tagalogin mo yon. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. Pag nagkaka-interest po kayo sa aral ng ebanghelyo, tinatawag na kayo ng Diyos. Kasi pagka wala kayong interest Kasi matagal na po akong sumasama sa asawa ko po, matagal na pong membro. 5 years na po, pero nagdadalawang isip po ako. Bakit po? Duda kayo sa amin? Hindi po. Ganito po kasi kapatid, may utos ang Diyos, subukin ang lahat ng espiritu. Di, makinig lang kayo, pumunta kayo sa pagkakatipon, subukin nyo kung may dayaan sa amin. Di, pag may dayaan, lumayas kayo. Wala namang mawawala. Her husband is a member 5 years ago. Now, she told me that he's 1:24 ng kawikaan sapagkat ako'y tumawag, kayo'y tumanggi. Iniunat ko ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pag ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakuna ay dumarating na parang ipo-ipo. Kapag ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayoy tatawag sila sa akin, hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, hindi nila ako masusumpungan, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi nila pinili ang takot sa Panginoon. Yun po nakasulat. Kaya, delikado. Pag hindi mo pinansin yung tawag ng Diyos, maaari bukas, makalawa, o kung kailanman, maswerte ka kung sa 5 taon hindi ka pa niya kinukuha, o 10. Baka naman magpabaya ka ng magpabaya, titigas naman ang titigas ang puso mo. 3:13 ng Hebreo. Sabi niya, ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa araw-araw. Samantalang sinasabing ngayon, baka papagmatigasin ng sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Yung kasalanan po, titigas ng titigas puso mo pag ayaw mong iwan. Di ba? Hindi mo naman mapipigil yung pagdating ng kamatayan Wala sa ating makakapagbago kahit sino man tao. Ang makakapagbago ang Diyos lang. 10:23 ni Jeremias. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Di mo kayang ituwid ang hakbang mo. Kahit tatay mo, kahit nanay mo, kahit asawa mo, hindi ka kayang ituwid. Walang taong may kapangyarihang ituwid tayo.
tayo sa ating sarili, hindi natin maitutuwid. Alam mo kung paano? Basahin natin ang Kawikaan 16:9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kaniyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang. Hindi lahat ng relihiyon may Diyos. Hindi lahat ng relihiyon may kasamang Diyos. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. May mga relihiyon, kapatid na Rosalinda, nagkukunwari lang na may Diyos. Sa bibig lang may Diyos, pero ilang ginagawa kontra sa Diyos, hindi maka-Diyos. Yung Diyos na yon hindi kilala ng lahat ng mga relihiyon. Nagsasabi lang sila na meron silang Diyos, pero wala kang maramdamang Diyos sa kanilang buhay. Pero sa tunay na relihiyon, makakaramdam ka ng Diyos. 4:16 ng unang Juan, kapatid na Daniel. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Kaya maramdaman mo may Diyos pagka may pag-ibig. Pagka walang pag-ibig, walang Diyos doon. Inaanyayahan kita, kapatid na Rosalinda, makinig ka sa ating indoctrination sessions at pakinggan mo yung sinasabi ng aral ni Kristo. Naniniwala ako mararamdaman mo may Diyos talaga. Ang Diyos ay may paraan para tayo maging magkakaibigan, maging magkakalapat ng puso, magkakalapat ng loob. Hindi kailangan necessarily tayo meron soulmate. Paano po nagagawa ng Diyos yun? Na tayo ay paglapat-lapati ng kalooban sa pamagitan ng kanyang batas. No man is an island. In the eyes of God, we need each other. Pakinggan nyo. Upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nagdaramdam na kasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak na kasama niya. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Tanyo, sa paraan ni Kristo, bawat isa sa atin, sa pamamagitan through Christ, we will be all adaptable to each other. We are likened into a body with Christ as the center point of the body. You need me, I need you. We must be all parts of everybody. I'm a part of you, you are a part of me in Christ. So, kung soulmate ang pag-uusapan, wala sa Biblia yun eh. Pero yung pakikipagkasundo sa bawat isang tao, pwede nating magawa yun, lalo na sa paraan ni Kristo. In the process that is being taught to us by the Bible, po pwedeng ma-realize mo, kailangan mo ako o kailangan kita, kapatid. Parang ganito, dito sa pumunta kami sa Dubai, kailangan ako ng mga kapatid, kailangan ko naman ng mga kapatid. Di ba? Parang isang katawang kami na kailangan. Hindi pwede sabihin ng mata, hindi kita kailangan. Basahin mo ngayon, sa 12 pa rin. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan. At hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Pwede ba sabihin ng mata sa kamay, hoy kamay, hindi kita kailangan. Kaya sasabihin ng kamay, kung makakapagsalita, hoy mata, sobra ka, kailangan mo ako. Pag napuwing ka, ako nag-aalis, ano? Hindi mo naman pwedeng paalis sa paa. Naintindihan nyo na ibig sabihin, mga kapatid? O hindi naman pwede sabihin nung kamay sa mata, hoy mata, hindi kita kailangan. Pwede ba sabihin nung kamay yun? O hindi, isusuot mo yung kamay mo dun sa lunggay, hindi mo pala tinignan ng mata. Hoy, ulupong yan, hoy. Nakita nung mata, atras ka, di ba? Di kailangan pala ni kamay yung mata. Hindi rin naman pwede sabihin nung katawan sa paa, hoy paa, di kita kailangan, ang baho mo. Oh. Hindi pwede sabihin nyo, kahit mabaho yung paa, pag hinabol ka ng asong ulol, tatakbo yung paa. Hindi ba ganun, mga kapatid? So, ganun din tayo mga tao.
Hindi ko pwedeng sabihin hindi ko kayo kailangan at huwag din nyo sanang sabihin hindi ninyo ako kailangan. Naintindihan nyo mga kapatid? So, kailangan natin ng bawat isa. Noon ko napatunayan na ang mundo ay nangangailangan ng aral ng Diyos. Kasi kahit saan ako pumunta po ako sa Roma, nag-exposition kami ron. Nagpunta kami sa Milan. Doon ko nakita mga kababayan na malaki pala ang kumbaga sa bukid na tataniman. Napakalaki ng bukid. Akala ko nung araw, tama na yung ginagawa ko. Pupunta ako sa Bisaya, pupunta ako sa Mindanao. Akala ko tama-tama na yung ginagawa ko, nangangaral ako dyan sa atin. Nung ako po'y maalis sa Pilipinas, nakita ko na may mga tao sa iba-ibang bansa naghahanap talaga ng katwiran. Lalo kong napatunayan nung mapunta po ako sa South America, ang mga tao daan-daan nakapila para makinig ng aral ng Diyos sa Biblia. Ang mga pastor pala rito, sa mga pinupuntahan ko, puro mga pera lang ang gusto sa tao. Puro ikapo, mga pera, kung ano-ano binebenta, may binebentang langis, tubig. Ganon din pala rito, kaya sila mga uhaw. Kaya ko po kinukwento sa inyo ito, mga kababayan. Dito ko po na patunayan. Pag nagkaroon ako ng sariling pamilya, makapagmahal ako ng sarili kong mga anak. Naging bahagi ng aking pangarap yon. Kaya lang, may pagkakataong na isa-isang tabi ko yon nung sabihin ng kapatid na Perez na gumawa kasi siya ng isang tula. Hindi ko alam ang consequence ng tula. Sabi niya, kabisaduhin mo yan. Kinabisado ko naman. Abay, nung kabisado ko na, sabi niya, tulain mo yan sa pasalamat. Pinatula sa akin sa pasalamat. Noong ko nakita, siguro 90% ng kapatiran umiiyak doon sa aking tula. Umiiyak din ako, umiiyak din ang kapatiran. Yung pala isang bahagi ng tula na yun, magsisilbing parang isang vow na ako'y magiging mangangaral, hindi na ako mag-aasawa. Naalala ko yan. Tinula ni kapatid de Elian sa pasalamat. At handun ako, isa ako doon sa nakapakinig niyan, nakasaksi niyan. At talagang maiyak ka. Dahil sa tinula niya yan, ang may buong pananampalataya, at talagang nandoon ang buong damdamin ng kanyang pagtula. Matatawag nating ano yun. Makailan po ay naglabas ang National Aeronautics and Space Administration o ito pong tinatawag nila na NASA ng isang litrato na kuha ng James Webb Space Telescope. At dito po ay nakita ng mas malinaw ang maliit na bahagi ng universo na naglalaman ng libu-libong mga galaxy. At mas lalo ngang namangha ang mga scientists dahil po sa lawak at laki ng universe kung ikukumpara sa ating mundo. Ano kaya ang ibig na ituro sa atin ng banal na kasulatan? Bakit ginawa ng Diyos ang universo? Panoorin niyo po ito. Universe. Ito ay mula sa salitang Latin na universus. Ang space and time at lahat ng nilalaman nito kasama na ang mga planeta, bituin at galaxy and all other forms of matter and energy ay tinatawag na universo. Si Galileo Galilei na isang Italian astronomer, physicist at engineer ang naitala na unang gumamit ng telescope para mag-observe ng kalangitan noong taong 1609. Binago nito ang pananaw noong una tungkol sa universo at sa mga bagay na nasa kalangitan. Makalipas ang maraming taon, the Hubble Space Telescope was launched into low Earth orbit noong taong 1990. Ito ay pinangalanan in the honor of trailblazing astronomer Edwin Hubble. Ang Hubble Space Telescope ang nagpakita ng clear view ng universe at ginamit ng mga scientists
to observe ang ilang most distant stars and galaxies, gayon din ang mga planeta sa ating solar system. Muling namangha ang sangkatauhan nang unang naglabas ng mas malinaw na mga image ng universe mula sa James Webb Space Telescope na design primarily to conduct infrared astronomy nitong July 2022. Misyon ng teleskopyo na ito na pag-aralan ang 13.5 billion years ng cosmic history. Ang James Webb Space Telescope ay nakapag-produce ng deepest and sharpest infrared image of the distant universe to date, kasama rin ang mga image ng thousands of galaxies, including the faintest objects ever observed in the infrared, sparkling clusters of millions of young stars at starburst region of fresh star birth. Ang universe ay madalas na tinutukoy na the totality of existence. Kung gaano ito kalaki o kalawak, ang sagot pa rin kahit ng mga experts ay unknown. Ang universo ay binubuo ng mga bilyong galaxy. Ang galaxy naman ay binubuo ng gases, solar systems, stars at dusts. Kaya kung nakita na maraming galaxies, marami din na solar system katulad ng sa atin. Isang napakaliit na bahagi lang ng universe ang ating solar system. Sa katunayan, ang Sun na makapaglalaman ng 1.3 billion na Earth ay maliit na tuldok lang sa universe. Lahat ng ito ay nagpapatunay na marami pa tayong hindi alam tungkol sa universe. Pero isang bagay ang nakasisiguro tayo. Ito ay gawa ng makapangyarihang Diyos na ating manlalalang at manlalalang ng buong universe. Ano kaya ang sinasabi ng Biblia patungkol sa universe? The creation is the best basis for our faith. Ang pinakamagandang ebidensya na mapanghahawakan natin ng ating pananampalataya sa hindi nakikita, yung nakikita nating ginawa ng Diyos. Napagtatanto natin sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Yun ang sinasabi sa Biblia. Paano natin mapapagtanto yung kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos sa pamamagitan ng kanyang ginawa? Tingnan ninyo yung araw. Di ba mainit? Nabawasan na ba ang init, mga kapatid? Ilang bilyon taon na ang araw. Sabi ng siyentipiko, yun daw pong araw, humigit kumulang, nasa 14 na bilyong taon na. Yung mga bituin, nasa 14 na bilyong taon na yung iba. Ikaw nga ang magsiga. Magsiga ka. Kahit isang bundok na kahoy, hindi kakasya para tumagal ka ng isang buwang nagsisiga. Kindle a fire, and to maintain that fire, a mountain of wood will not be enough to maintain it for a month. Para lang sa isang buwan, hindi kakasya yung isang bundok na kahoy para i-maintain mo yung init nung siga. Para makainit ng 10 taon, 20 taon, 1,000 taon, 1,000,000 taon, may napakatindi ng power na kailangan mo. Ganon ka-powerful yung araw, yung sun. Napakatindi ng power. Bilyon-bilyon taon na, hindi pa nauubos yung gatong doon. Sa pamamagitan ng araw, napapagtanto natin yung walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Yung araw magdidilim pa yun eh. Dadating yung sinabi ni Kristo that the sun will not give off its light anymore. Dadating ang araw ay magdidilim. Mauubos yung power na nasa araw. Parang ang hindi na nauubos hanggang ngayon eh. Pero darating yung araw, mauubos yun. Kung yung araw halos parang hindi ka makapaniwalang walang hanggan yung kanyang init, lalo naman yung gumawa ng araw.
Kaya sa pamamagitan ng araw na ginawa ng Diyos, napapagtanto natin yung kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. So, ang ebidensya ng bagay na hindi natin nakikita, yung kapangyarihan ng Diyos, ang ebidensya nun yung nakikita natin. Yung araw, yung bituin, the vastness of the universe, yung napakalawak na kalawakan, nagpapakilala ng walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Sa awit 19.1, ang sabi ron, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ng gawa ng kanyang kamay. In English it says, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. What a wonderful firmament, endless. In human terms, it seems to be endless. In scientific terms, they say it is an ever-expanding universe, which is silly, which is not true. I do not believe that the universe is an ever-expanding universe. Di ako naniniwala sa Big Bang because may measurements ang universe according to the Bible. God have laid the measurement of His work. There is a measurement. So there is an end of the universe. And on that end begins eternity. According to the book of Psalms 19 verse 6, His going forth is from the end of the heaven, and His circuit unto the ends of it. You see, there is an end of the heaven. There is an end of the universe. But man cannot perceive that end. Man cannot penetrate that end. But there is an end. So do not believe that the universe is an ever-expanding universe. There are measurements thereof. When God created the universe, there is measurement that He laid. How do we perceive the endless power and Godhead of God? Through the created things that we see. We can perceive the unseen. That's why the Christian faith is not baseless. Faith is defined by the Apostle Paul in 11:1 of Hebrews, the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. And what is the evidence of things not seen? Of course, the evidence of the things not seen are the things that are seen. We can perceive. Gaya ni Lazaro, yung binuhay ng Panginoon Kristo, pagkamatay, inilibing. Hindi po pinaglalamayan yung patay sa Biblia. Pagka namatay, inililibing. Basahin po natin ang Juan, Kapitulo 11 at versikulo 17. Kaya't nang dumating si Jesus ay naratnan niyang 4 na araw na siya'y nalilibing. Ang Betanya nga ay malapit sa Jerusalem na may layong 15 estadyo. At marami sa mga Hudyo ang nangakaparoon na kay Marta at kay Maria upang sila'y aliwin tungkol sa kanilang kapatid. Ayan. Nung mamatay si Lazaro, kapatid, inilibing. Pagkatapos may 4 na araw na nang dumating ang Panginoong Hesus na nakalibing si Lazaro. Ngayon, nung kausapin niya si Maria at saka si Marta, sabi ng Panginoong Hesus, ang iyong kapatid ay babangon. Sabi ni Maria, alam ko, Panginoon, sa huling araw babangon siya. Pero sabi ni Kristo, babangon siya ngayon. Ang sinabi ni Marta, 4 na araw na siyang nakalibing. Maaaring nabubulok na siya ngayon, sabi ni Marta. Basahin natin ng 11:39. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato.
Si Marta na kapatid niyang namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw nang siya'y namamatay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Di baga sinabi ko sa inyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos, kaya't inalis nila ang bato. At itiningin ni Jesus sa itaas ang kanyang mga mata at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig. At nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. At nang masabi niya ang gayon at sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka! Siya na patay ay lumabas, na natatalian ng mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing, at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, Siya'y inyong kalagan at bayaan ninyo siyang yumaon. Nung mamatay si Lazaro, ang ugali nila inililibing agad. Pagkamatay, inililibing agad. Pagkatapos, yung mga nakikiramay, nandoon lang. Pero yung patay, nakalibing na. Ngayon, nung dumating ang Panginoon Kristo, sabi niya, pabangunin niya si Lazaro, akala nga ni Maria at ni Marta, doon pa sa pagkabuhay na mag-uli sa huling araw. Pero sabi ni Jesus, babangon siya ngayon. Tapos nanalangin siya sa Diyos, sinabi niya, Lazaro, lumabas ka. Bago niya gawin yon, sabi ni Maria, Panginoon, nabubulok na ngayon ng bangkay kasi 4 na araw na siyang nakalibing. Ibig sabihin, 4 na araw na siyang nakalibing, 4 na araw na siyang patay, pagkamatay, nilibing na agad. Hindi pinaglamayan gaya nung ginagawa nung iba. Ang paglalamay na ginagawa sa Biblia, yung mga naulila para huwag masyadong magdamdam ng sakit, doon sila nakikiramay. Kung makikita nyo yung senaryo, si Lazaro nakalibing pero andun yung mga tao kasama sila Maria. Kung babasahin nyo yung buong kapitulo 11 ng Juan, napakahaba kasi kung babasahin kong buo. Doon yung mga tao nakikiramay pero yung bangkay nakalibing. Yun po ang ugali ng mga Hudyo.